Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Utsapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa natural way for cholesterol. Okay. Siyempre ho, pag nabanggit ang high cholesterol, so ibig sabihin ho, yung total cholesterol and yung LDL, which is the bad cholesterol, is above the normal limit. Ang ideal level po ng total cholesterol is 180 and below. Hindi ho 200. Pagka-ideal ang pinag-usapan, it should be 180 and below. Now, ano ho ba ang ikinatatakot ng tao pag mataas ang cholesterol? Actually, kailangan ho ng katawan natin ang cholesterol. Pumapangit lamang ho o nagkakaroon ng danger kapag ka ho above the normal limit. Why? Because ito ho kasing mga bad cholesterol na ito, doon ho sa mga may high blood at may diabetes. So, pag-agos ho ng dugo natin dahil pag high blood ho, masikip yung dadaanan. Pagka may diabetes pa po, malapot yung dumadaan. Dahilan ho sa lapot at sikip ng dinadaanan ng blood sa ating ugat, nagagasgas ho, nagkakaroon ng wear and tear, nagkakasugat yung lining ng ating endothelium ng ating arteries. So, ang danger po doon sa mga wear and tear na yun, pag wala ho tayong maraming antioxidant para i-patch yung mga wear and tear na yon, so si cholesterol patch ho kasi ang tatakbo para takpan yung mga wear and tear na yun. Hindi ho magandang si cholesterol ang tumatakbo para takpan yan. Kasi ho, ang na-form niya ho Kakapal. plaque. Oo, cholesterol plaque. We call it atherosclerosis, hardening and thickening of arteries. Now, ayun ho, hanggang sa maipunan na ho yan ng bara, kumapal na ho yung palibot ng ugat, liliit na ho yung diameter na dinadaanan ng blood. Plus, kadalasan ho, pag may diabetes, may high blood, masikip na nga ho, malapot pa yung dumadaan. Kaya ho, kadalasan ang may diabetes, binibigyan ng blood thinner para ho hindi masyadong malapot ang pagdaan ng dugo. Kaya ho malapot ang dugo because of the excessive sugar sa blood, which is dapat ho naman hindi ho yan nasa blood. Dapat ho ang sugar natin nakakarating sa cells. Kaya lang ho sa kaso ng may diabetes, ayun nga ho, si insulin hindi na ho tumatalab na susi para sa pintuan ng ating mga cells at para makapasok si sugar, so it remains in the blood, making it sticky for blood circulation. Actually, ang pinaka-natural way para ho ang cholesterol natin hindi erratic, natataas, bababa. Pag inom ng statins, bababa. Pag binitawan ho yung mga statins, tataas na naman, no? So, is to make and maintain our liver clean and healthy. And paano ho yan gagawin? Through detoxification and blood cleansing program. Kasi ho, sa ating detoxification program, lalabas ho sa pupo ng pasyente ang mga
para hong green peas na nakalutang sa bowl. Ito ho yung mga gallstone ng pasyente galing sa abdo at mga intrahepatic stones na galing ho sa loob ng liver. Every 3 months ho, ginagawa ng pasyente yan. So, ideally, naa-unload po si liver and gallbladder. Then, saka ho, sasabayan, paiinumin. So, pagkatapos linisin, paiinumin ho ng sustansya sa atay para ho makapag-cell repair ang liver at mapalitan ho yung fatty liver ng healthy liver cells again. Kasi ho, nakasalalay sa liver, pag-filter ng cholesterol, sugar, uric acid, triglyceride, nakasalalay ho yan sa filtering machine natin, which is the liver. And bago ho mapunta sa kidney, ang sasalain, dadaan ho muna sa liver. Pagka ho ang liver hindi na nakakasala ng maayos at lusot na lang ho ng lusot sa salaan, pati ho ang kidney, ma-overload din po ng dumi. Kasi nga ho, marumi na yung blood na pumapasok sa kidney dahil hindi nasala ng liver ng maayos. Pagka ho, ginawa yung prosesong yon, cleansing plus nourishing equals a healthy organ or liver. Wala hong kolesterol na tataas. Kasi ho, 2/3 ng ating cholesterol is produced by the liver. And it is only 1/3 that is coming from our diet. So kahit na ho anong higpit ng diet natin, hindi na tayo kumakain ng may mga taba, kahit to a single drop of oil, hindi na. Kasi ho, 1/3 lang yun. Yung 2/3, marumi na yung liver ninyo. Siya ho ang gumagawa ng maraming kolesterol. Lalo na ho sa kaso ng ang pasyente menopause na. So marami hong kababaihan ang pag-menopause na tumataas ho ang cholesterol due to hormonal imbalance. Siyempre ho, pag menopause na, konti na ho ang production ng estrogen kasi ho wala nang masyadong production ang ating ovaries. Masesense ho kasi ng ating consciousness ng ating body. Gagawa ho ng maraming cholesterol ang ating liver kasi ho, ina-assume niya na mako-convert si cholesterol into estrogen. But the fact that the patient is already menopause, it will stay as cholesterol. Kaya kamihan ng menopause women, mataas ho ang cholesterol kahit hindi na ho kumakain ng taba. Okay? Kaya ho, big part yung malinis ang liver ninyo kasi nga ho, 2/3 ng cholesterol gawa ng ating atay. So kung malinis ho ang liver, hindi ho mag-overshoot ang cholesterol natin. So 1/3 lang ho ang pag-iwas natin sa fatty foods kasi 1/3 lang ho ang galing sa pagkain. Okay? Although nagbibigay pa rin ho kami ng mga statins o anti-cholesterol for protection ng pasyente kasi nga ho may mga sitwasyon na meron hong lipoprotein A which is 10 times mas madikit ho sa bara kaysa sa normal na LDL bad cholesterol. Yan ho, lalo na yan, hindi ho yan nakukuha sa diet. Yan ho ay nakukuha sa genes. Kaya ho nagbibigay pa rin yan ng doktor para just in case mataas ang lipoprotein A ng pasyente, masusuppress din ho kasi yan ng anti-cholesterol to remove the patient from the danger of stroke and heart attack. Ang pag-uusapan ho natin is ano pa ang pwedeng gawin ng pasyente o ano pa ang mga natural na pwedeng inumin ng pasyente na natural na makatutulong ho magbaba pa ng cholesterol in a healthy way, no? So number 1 po, kailangan i-eliminate ho natin as much saturated fats as possible. Kasi ho, di ba, ang saturated fats are fats coming from animals. So animal fats ho yan. So that means magsiswitch ho tayo sa leaner cuts of meat.
Yung mga lean ho, walang taba, puro laman lang. Lower fat version ng mga dairy products. So yung mga low fat ho. And another type of fat that is bad fat aside from saturated fat is trans fat or trans fatty acid. It may be just as bad for your arteries as saturated fats. Pareho lang ho silang bad. Ayan ho. Ano ho ba ang example ng may mga trans fatty acid? Eh, di yung masasarap ho. Cakes, donuts, cookies, chips, and other snack foods that are often loaded trans fatty acid, which are created when hydrogen is added to vegetable oil. So, ang trans fatty acid ho is vegetable oil na dinagdagan ng hydrogen. And so, para ho makita nyo yan sa ingredients, look for the word hydrogenated. So, pagka ho may hydrogenated, ibig sabihin ho, may trans fatty acid yan. So, mas kumain ho tayo, eat more on fresh fruits, vegetable, and whole grain. Whole grain na, hindi ho refined grain. Yan ho ang easiest way to feel full as you cut back on meat and other fatty foods. So, dyan ho kayo magpabusog, wag ho sa karne. Ha? Unlike ho yung mga dinideliver sa inyo na pampapayat na diet, binabawasan ho yung kanin ninyo, binubusog ho kayo sa karne, pitso ng manok, hindi ho sa gulay at prutas, which is masyado hong ma-overwork ang kidney because masyado ho ang protein content. Dapat to binawasan ng rice, dinagdagan ang gulay at prutas, hindi ho yung manok ang dinagdagan, which is the saturated fats. Aside from that, may mga pag-aaral ho na ang olive oil not only lowers down bad cholesterol but it also raises the good cholesterol. May pag-aaral ho na yung mga taong kumain ng 2 kutsara ng olive oil a day ay ang resulta mababa ho ang bad cholesterol at tumaas ho ang good cholesterol. So, pwede hong gamitin ito sa garlic bread, di ba? Salad dressing. Instead ho ng mga mayonnaise ang gagamitin ninyo, olive oil ho ang gamitin ninyo kasi ho mas healthy siya. It belongs to good fat. And in place of margarine, in place of other oil, when doing saute. Walnuts and almonds seem to be especially good sa pagbababa din ho ng LDL. So, walnut and almonds, okay ho siya na pambaba ng bad cholesterol. And an avocado a day, you might lower also your LDL as much as 17%. So, okay po ang avocado for pagbabaho ng bad cholesterol. And also walnuts and almonds. Ang fish, of course, is much more than a replacement for meat. Isda ho, kailangan at least 3 times a week makakain ng isda. Kung wala po, mag-supplement kayo ng fish oil. Meron ho kasi siyang omega-3 fatty acid which actually lowers LDL cholesterol. Ang best bet, ayun ho, actually kahit ho anong isda. Basta ho, isda may good cholesterol. Yun nga ho, kung walang fresh, dahil mahal ho ang isda ngayon, so mag-supplement ho ng fish oil. Actually, pag supplement ang ginagamit ninyo, minus the mercury. Then, yung fresh isda ho, of course, may mercury contamination pa ho yun. 1,000 milligrams so twice a day ng fish oil. So, ibig sabihin, 2,000 milligrams a day ang dapat ninyong kainin. Kailan ho dapat magpakonsulta sa doktor? Ayun ho, if your cholesterol is high, your doctor may prescribe a cholesterol lowering drug that is called statin, but you still want to improve your diet, lose weight, and get more exercise. Ayun ho, kung gusto nyo hong ma-improve ho ang diet, pumayat pa ho ng konti, and get more exercise. Ayun, pwede ho kayong magpa-guide sa doktor. Ang isa pa hong dapat gawin, siyempre ho naka-statins because
Sa pagtitake ho kasi ng statins like atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, suppress. It suppresses and lower down our cholesterol level, but of course, it has a mild side effect to the liver and our muscles. But ibinibigay pa rin ho natin because the benefit outweighs the side effect. Ha? Kasi nga ho, mas mahirap ho ma-stroke and ma-heart attack just in case that your lipoprotein A is high. Kaya ho ang mga na-angioplasty, binibigyan pa rin ho niyan. At yung mga namatay sa stroke, namatay sa heart attack, mataas ang may hyperlipidemia, binibigyan ho talaga ng statins. O wag na lamang hong kalimutan na bigyan ng suporta ang liver. Di ho ba? Kailangan ho, ideally every 3 months, mag-undergo ng detoxification and blood cleansing program. Then after that, nourish the liver again. So ganun ho ang cycle. Nagtitake ka ng statins kasi menopause ka na, tumataas pa rin, may lahi kayo ng high blood, ayan, mga na-stroke. So magtitake, but do not forget to give supplementation to the liver after detoxification program. Ideally, every 3 months. Pwede rin yung psyllium fiber. So, ang psyllium ho kasi, 10 grams a day for 8 weeks can reduce LDL by 7%. So, pwede nyong idagdag ho yan. Try psyllium fiber, which is a dietary fiber supplement. So, marami na tayong omega-3 fish oil, walnut, almond, avocado, diba? So, marami na ho tayong natural fruits and vegetable, isda. So, orange juice. Ayan, hindi nyo alam, orange juice can also lower cholesterol. Yan ho, isa sa pinakamasarap na pambaba ng cholesterol, orange juice. May mga... Hindi powder. Ay, syempre hindi, no? May mga participant ho sa pag-aaral na naitaas ho ang kanilang good cholesterol ng 21% and na-lower down ang bad cholesterol ng 16% by drinking 3 glasses a day for a month. 3 baso ho, araw-araw, sa loob ng 1 buwan. Magandang na ho yun. Hindi kayo mahihirapan. Masarap naman yung orange juice, no? Fresh po, ang pinag-uusapan natin, hindi ho powder. Siyempre, i-lace up nyo ho yung walking shoes ninyo. So, kailangan ho kasi mag-brisk walking din po 30 minutes a day. Physical activity will improve the ratio, of course, of good cholesterol to bad cholesterol. Pati ho high dose ng vitamin B, niacin. Ayun, ang niacin ho, nakaka-lower down din ho ng cholesterol. Huwag hong mag-take nito without doctor's prescription. Kasi, ang niacin ho, pagka ho siya sobra, excessive dose, may potential side effect din po. Nagha-hot flashes po yung ibang pasyente, may risk din ho of liver damage. So, kung wala ho kayong guidance ng doktor, di wag na ho muna sa niacin dahil may danger ho of liver damage pagka ho over. Pero pag nasa naman ho kayo, RDA, okay lang naman po yun, no? Eto pa ho. Hindi ho pahuhuli si garlic, syempre, no? So, get your daily dose of garlic, either whole garlic or garlic peel. So, tunay na garlic o soft gel. Meron ho kasing compound called allicin. Sikat na sikat ho ito si allicin lagi kay garlic, no? Which is thought to be responsible for the herb's cholesterol lowering effect. So, if you decide on garlic peel, look for enteric coated tablets or capsules that provide a daily dose of at least 10 milligrams of allicin or a total allicin potential of 4,000 micrograms
4 times a day. Pwede rin hong dagdagan pa ng ginger capsule. So, 100 to 200 milligrams. Ang ginger ho kasi nakatutulong mag-reduce ng absorption and increase the excretion of LDL. So, garlic. Para ho ma-maintain ninyo yung allicin content, kailangan ho freshly squeeze ang garlic. Hindi ho pwede yung binalatan nyo na lahat kagabi dahil marami kayong lulutuin ng umaga. Wala na ho pag nag-evaporate na yung amoy ng bawang. Pag wala na hong amoy, wala na yung allicin content doon. So, kailangan ho, kung kailan nyo pipisain yung garlic sa kanyo kakainin. Ha? Para ho present pa si allicin content. No? So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 9070, ano pwede i-juice para tumaas ang dugo? Ano man dugo to? BP? Hemoglobin. Pwede ho ninyong i-juice yung talbos ng kamote, ampalaya, palunggay. Dragon fruit kaya? Pwede rin. Pwedeng kulay? for the heart ang red eh. Pwede nyo samahan ng pineapple juice just to make it palatable. No? Kasi pag purong yun, baka puro ho. But pagka malunggay, wag ho masyadong marami. Isang hugot lang po at magdadayariya naman po kayo. No? Pero actually, kahit nga hindi nyo ho i-juicing yung talbos ng kamote, ilaga nyo lang ho, inumin nyo pati sabaw, damihan nyo ho, kainin nyo yung dahon. Isang tali. Masarap yun, nilalagyan ng kalamansi tsaka Kaya asukal. Isang Or asin. tali or dalawang tali, makikita nyo ho, agad-agad in 1 week time, may magpipinkish na ho yung palad ninyo. No? So, effective po yan. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medica Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. And kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412 at 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking or asymptomatic pneumonia. And sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, still on promo, detoxification and blood cleansing program. Kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. At para naman ho sa mga wala namang karamdaman at gusto lamang hong magpaputi, magpaganda at magpalakas, meron ho tayo Ang pananalig tungo sa likas na gamutan, and tahanan like, at share, and subscribe po. Type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. IB? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumay niyo ang katotohanan. Salamat po. abangang